tatlong pinuno ng sekta ay walang kwenta. Ang Panginoon ng Demonyo ay nakamaster na ng sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa. Maaaring hindi matatalo. Pagkatapos, patayin ang tatlong pinuno ng sekta. Ang lambak ng mga kontrabida ko ay makakapagpatay sa mundo at pag-isang mundo ng martial arts. Hindi pwede. Hindi maganda. Ang mga internal injuries ko ay napakalala. Hindi ako makapag-channel ng energy. Ngayon, mamamatay tayo rito. Sino? Ngayon, ayaw kong makakita ng dugo. Hayaan mo sila. Ikaw na tanga na hindi alam ang buhay at kamatayan. Ako ang Panginoon ng lambak ng mga kontrabida, hindi matatalo. Batang kaibigan, tumakbo. Hindi mo siya makakatalo. Parang kinikiliti lang ako. Ginoo, siya ay demonyo mula sa lambak ng mga kontrabida. Hinihiling ko po, Ginoo, na tuluyan siyang lipulin upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Kailan magtatapos ang siklo ng paghihiganti? Nasira ko na ang sining ng demonyo niya at ang pundasyon ng pagpapalakas. Sa loob ng 3 taon, siya ay magiging isang mortal lamang. Kung siya ay babalik balang araw, paano natin siya haharapin? Kung ang lahat ng mga sekta ay maglalagay ng kanilang mga pagtatangi at magbuo ng alyansa ng matuwid, maaari natin siyang maharap. Ako ay gustong parangalan ka bilang ang pinuno ng alyansa ng matuwid upang manguna sa amin sa paglipol ng kasamaan at pagtataguyod ng katarungan. Matagal na akong nagretiro sa mundo ng mandirigma at wala akong hangad na makialam sa mga bagay doon. Lahat, mag-ingat. Hoy, nasaan siya? Ang mga teknik ng guro na ito ay halos katulad ng Diyos ng martial art. Imposible. Ang Diyos ng martial arts ay tinatawag na buhay na yama. Kung siya talaga ang Panginoon ng demonyo, Guili ay matagal na namatay. Mula ngayon, kami tatlo ay magsisilbi bilang mga nakakatanda. Ang posisyon ng pinuno ng alyansa ay palaging nakalaan para sa iyo, Ginoo. Maghahanap kami ng walang pagod sa kinaroroonan ng pinuno ng alyansa. Dapat natin siyang imbitahan pabalik upang maging ang pinuno ng alyansa ng matuwid. Magandang alak. Ikaw, ang buhay na yama upang ilapag ang iyong espada at magsimula ng bagong buhay. Nagsanay ka ng pagpapalakas sa sekta ng pagtatanong ng puso ko sa loob ng maraming taon at nakakuha ng matuwid na puso. Pero ngayon, nagkaroon ka pa rin ng mga pag-iisip ng pagpatay. Marangal na Zuo, matandang pinuno ng sekta, mula pagkabata, naniniwala ako na ang mga kaaway ay dapat lipulin ng tuluyan upang alisin ang pag-iisip na ito sa sarili ko. Ay hindi madaling gawain. Ang istruktura ng iyong buto ay hindi pangkaraniwan. Ikaw ay isang henyo sa martial arts, isa sa 10,000. Mayroon akong isang sekretong manual dito. Sa loob ng libu-libong taon, walang nakapag-master dito. Pero ang mga katotohanan ng martial arts sa loob ng libro na ito ay makakatulong sa iyo na supilin ang demonikong kalikasan sa loob mo.
Palad ng Buddha. Palad ng Buddha. Binibigyang diin ang malaking karunungan na nagpapakita bilang kahangalan. Mas malalim ang pagsasanay mo dito, ang iyong pag-iisip ay nagiging mas malabo. Kapag nakamit mo ang mastery, sa loob ng iyong kamalayan, 3 pagtugtog ng kampana ay magiging at isang flash ng insight ay magaganap, ang iyong tunay na espiritu ay babalik. Gusto mo talagang bitawan ang iyong nakaraan at hanapin ang iyong tunay na sarili. Oh, matandang pinuno ng sekta, huwag kang matulog pa. Tumayo at panoorin mo ako magtrabaho. Tanga? Ang mga tao mula sa alyansa ng matuwid ay darating ngayon. Ang nakakatanda ay gusto kang bumalik at maglinis ng bakuran. Ah, papunta na. Pero, ang lugar na ito ay hindi pa nalinis. Ang matandang pinuno ng sekta ay hindi magiging masaya. Papunta na. Santa, Mayroon bang balita tungkol sa pinuno ng alyansa kamakailan? hinanap namin sa buong mundo ng mandirigma. Wala pa ring bakas ng pinuno ng alyansa. Dapat patuloy na maghanap kahit hindi natin siya mahanap. Ang Panginoon ng Demonyo Giili ay malapit na gumaling. Sa mundong ito, siya lamang at ang Diyos ng martial arts ay makakalaban sa Giili. Siya ang pag-asa ng ating alyansa ng matuwid. Oh, Ang sekta ng pagtatanong ng puso talaga ay hindi alam ang mabuti para sa kanila. Tinanggihan nila ang sumali sa bawat pagkakataon. Ang alyansa ng matuwid. Sa pagkakataong ito, dapat turuan natin sila ng magandang aral. Diwata. Pagkatapos ng misyon na ito ay matapos, magpapakasal tayo? Banal na anak. Alam mo, gusto ko lang ang isang tao, tulad ng pinuno ng alyansa. Isang dakilang bayani. Katapatan at integridad. Ang alyansa ng matuwid ay nagpapatuloy. Katapatan at integridad. Ang alyansa ng matuwid ay nagpapatuloy. Katapatan at integridad. Pero ang pinuno ng alyansa ay nawawala na ng matagal. Bakit dapat ikaw ay matigas ang ulo? Kung hindi ako magpakasal sa pinuno ng alyansa, ang diwata ay mas gusto mamuhay mag-isa hanggang pagtanda. Diwata. Ayos ka lang ba? Sa ganitong antas ng kapangyarihan, natatakot ako na kahit ang 3 tagapagtatag na nakakatanda ay hindi makakapantay. Posible kaya? Ang pinuno ng alyansa? Nababaliw na yata ako sa kaiisip sa pinuno ng alyansa. Bakit naman pupunta ang pinuno ng alyansa malapit sa sekta ng pagtatanong ng puso? Pero kung swertehin tayo at makita natin ang taong ito, tiyak na kayang-kaya niyang harapin si Guili. Pumunta muna tayo sa sekta ng pagtatanong ng puso para asikasuhin ang ating gawain. Pagkatapos, sa ating pag-uwi, maaari tayong humingi ng audience sa kagalang-galang na guro na ito. Tara na. Gago ka, bakit ka umuugoy ng ulo? masyadong matigas ang kanyang mga balikat. Tumayo ka ng matatag, tapos iikot mo ang iyong baywang. May ganoon pala siyang pangunawa. Gago ka. Naiintindihan mo ba kung ano ang ginagawa nila? Mag-focus ka na lang sa pagwawalis. Huwag mo nang pansinin ang tangang ito. Magpatuloy ka sa pagsasanay. Tumayo ka ng matatag, tapos iikot mo ang iyong baywang. Paano ka biglang naging napakalakas? Dumating na ang banal na anak at santa ng alyansa ng matuwid.
See ya. Anong nangyayari? Bakit sila nandito? Ang banal na anak ng alyansa ng matuwid at si Santa ay parehong dumating. Ngayon, natatakot ako na hindi ito magtatapos ng mapayapa. Sekta ng pagtatanong ng puso. Napagdesisyonan na ba ninyong sumali sa alyansa ng matuwid para magkasamang lumaban sa lambak ng mga kontrabida? Tungkol sa paglaban sa lambak ng mga kontrabida, natural na sasali ang aming sekta ng pagtatanong ng puso. Perpekto. Sumali kayo sa alyansa ng matuwid? Magkasamang lumaban sa kaaway. Alam ng lahat sa mundo na ang inyong alyansa ng matuwid ay gumagamit ng bandila ng pagpuksa sa kasamaan, pero kayo ay nagsasagawa ng pagsakop sa ibang mga sekta. Akala mo ba talaga ang aming sekta ng pagtatanong ng puso ay ganoon katanga? Ayaw mo sa handa, pipilitin ka lang uminom ng parusa. Sige, ayaw mong sumali. Pero, kailangan mong ibigay ang teknikang Buddha's Palm. Kung hindi mo ibibigay, ngayon, ang alyansa ng matuwid ay gigibain ang sekta ng pagtatanong ng puso. Ang alyansa ng matuwid. Bakit pamilyar ang tunog nito? Sumasakit ang ulo ko. Hindi ko maalala. Ang palad ng Buddha. Ito ang pinakamataas na teknik ng aming sekta ng pagtatanong ng puso. Ito ang saligan ng pamana ng aming sekta. Paano namin ito maipapasa sa isang outsider? Katarantaduhan. Ang palad ng Buddha ay malinaw na ginawa ng Buddha Tathagata upang iligtas ang lahat ng nilalang, upang malutas ang mga sakuna at mapawi ang kasawian. Ito ay isang set ng napakataas na martial arts na ipinasa sa mga mortal. Nagkataon lang na napunta sa pag-aari ng sekta ng pagtatanong ng puso. At sinasabi mo ito ang pinakamataas na teknik ng sekta mo? Talagang katawa-tawa. Ano ang punto ng pagkuha mo ng manual? Ano ang pakinabang? Hindi mo nga ito kaya matutunan. Dapat kang katulad ko, simple-minded, para magtagumpay. Ang batang ito ay napakatanga. Nag-overthink ako kanina? Kaya, sa logic mo, ang tanga katulad mo ay magiging isang genius sa pag-practice ng palad ng Buddha? Oo. Paano mo nalaman? Alam ko ang palad ng Buddha. Ang palad ng Buddha ay parehong napakahirap at napakalambot. Ang dakilang karunungan ay mukhang katangahan. Natutunan ko lang ito nang ako ay naging simple-minded. Siya, talaga. Isang tanga? At tatanggapin mo siya? Ang sekta ng pagtatanong ng puso talagang tatanggap kahit anong basura, hindi ba? Sa loob ng libu-libong taon, banal na anak, walang nakapag-master ng palad ng Buddha. Ang teknik na ito ay isang alamat lamang. Dahil ang sekta ng pagtatanong ng puso ay walang kakayahan, ipasa ito sa aming alyansa ng matuwid. At kami ay tiyak na matututunan ito. Sa opinyon ko, ang paghingi sa amin na sumali sa alyansa ng matuwid ay isang pretensyon lamang. Ang tunay mong layunin ay kunin ang manual sa pamamagitan ng lakas. Hindi ko inakala. Ang alyansa ng matuwid ay magiging kasuklam-suklam katulad ng lambak ng mga kontrabida. Kasuklam-suklam? Dahil ang aming pinuno ng alyansa ay isang walang katulad na talento, katulad ng Diyos ng martial arts. Kung siya ay makakapag-master ng palad ng Buddha, siya ay magiging walang talo. Kaya ngayon, dapat makuha namin ang manual na ito. Ang walang katulad na master ay maghahangad pa ng lihim na aklat ng iba. Tatanong ko sa iyo sa huling pagkakataon, ipasa ang manual. Kung hindi, ang alyansa ng matuwid ay gigiba sa sekta ng pagtatanong ng puso. Hambog, Mag-ingat! Huwag maglaban! Huwag maglaban! Kakalinis ko lang ng sahig. Madudumihan mo. Ano iyon? Malinaw na naramdaman ko ang malakas na panloob na lakas kanina. Saan ito napunta? Diwata? Ano ba? Banal na anak. Walang kailangan para sa ganitong galit. Kung mananatili kang hindi handang magkompromiso, pag-usapan natin ito sa isang contest. Kung kami ang manalo, ipasa mo ang palad ng Buddha. Kung ikaw ang manalo, ang bagay na ito ay magtatapos dito. Ano ang masasabi mo? Ito. Diwata. Ano ba? Bakit pa pinapahirapan mo? Sa tingin ko, lang durugin sila. Yan ang pinakamadaling paraan. Ang panloob na lakas na naramdaman ko kanina, parang kagalang-galang na guro mula sa kakahuyan. Kung ang kagalang-galang na guro ay nasa sekta ng pagtatanong ng puso, maaari nating gamitin ang pamamaraang ito para pilitin siyang lumitaw. Sabihin mo sa kanya na harapin ang gwili.
Kaya ang alyansa ng matuwid ay hindi na kailangan na makipaglaban sa sekta ng pagtatanong ng puso para sa Tathagata-palm. Maaaring ito ang pinakamagandang solusyon. Banal na anak, magtiis ka. Banal na anak. Guro Zuo? Ano ang masasabi mo? Sinabi ng matandang guro na ang martial arts ay hindi para pang-api sa mahina. Ang pakikipaglaban ay masama. Tanga ka. Sino ang nagtanong sa iyo? Okay ka ba? Huwag kang mahulog. Ang lupa ay marumi. Kakaiba. Paano niya naiwasan yon? Nagkamali ba ako sa pagtulak sa kanya? Ang galaw na yon kanina. Posible ba? Guro, sa tingin ko dapat tanggapin natin ang hamon. Ang nakatatandang kapatid natin ay guro ng 7 sukdulan. Maaaring hindi tayo matalo. Eksakto. Ang alyansa ng matuwid ay maaaring malakas, pero ang sekta ng pagtatanong ng puso natin ay hindi basta-basta. Guro Zuo, nakapagdesisyon ka ba? Tatanggapin mo ba ang isang laban o ang alyansa ng matuwid ay aatake sa sekta ng pagtatanong ng puso? Siya. Ang sekta ng pagtatanong ng puso natin ay tatanggap. Oy, ang alyansa ng matuwid at ang sekta ng pagtatanong ng puso ay magpapadala ng mga disipulo. Ang huling mananatili ay mananalo. Ang alyansa ng matuwid, ang banal na anak at santa, nandito silang lahat. Talaga bang mananalo tayo? Kayong mga alam talaga ang lugar ninyo. Sa tingin ko, lumuhod lang at magmakaawa para hindi mabasag ang mga ngipin ninyo. Isara mo ang bibig mo. Huwag mong palakasin ang morale nila habang pinapababa ang morale natin. Guro, ang nakatatandang kapatid at ako ay sapat na. Ako ang magpapanguna. Turuan ang mga mapagmalaking tanga. Talim. Ikaw ang susunod. Ako? Ako ang tinutukoy mo? Oh, tama. Ayos. Masaya ba ito? Tigilan mo. Pinuno ng sekta, nababaliw ka ba? Isa lang siyang tanga. Ang labanang ito ay tungkol sa pagtataguyod ng sekta ng pagtatanong ng puso. Paano natin ito ituturing na biro? Pinuno ng sekta. Okay lang na ipalinis ng tanga ang sahig. Pero kung makipaglaban siya, siguradong mapapatay siya. Pangalawang kapatid, ikaw ang una sa labanang ito. Siya. Sige, pangalawang kuya. Magaling. Yan lang ba ang meron ka? Tumigil ka sa martial arts at sumama ka sa tanga sa paglinis ng sahig. Ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng palmang, sumasira ng puso. Pangalawang kuya, masyado kang impulsive. Kailangan mong magpakalma at mag-focus. Ang palmo mo dapat ay dumadaloy tulad ng tubig. Kung hindi, matatalo ka. Tumahimik ka. Ano ang alam mo? Tanga? Isang tanga, naglakas loob kang magbigay ng payo dito? Ang tangang ito mukhang tanga. Pero ang sinasabi niya ay may katuturan. May katuturan? Tigilan ang laban! Tigilan! Sa dagat ng kamalayan mo, patunugin ang kampana 3 beses at magkakaroon ng flash ng inspirasyon. Ibabalik ang tunay na Diyos sa kanyang pwesto. Ituon ang iyong isip at patahimikin ang iyong enerhiya. Dumadaloy tulad ng tubig. Walang kwenta.
Nanalo, si pangalawang kuya. Ayos. Ang galing ni pangalawang kuya. Nakita mo? Nakinig sa akin si pangalawang kuya. Boop! Tingnan mo kung sino ang nagpapakitang gilas. Dahil malakas ang ating pangalawang kuya. Mukhang. Ako, ang banal na anak, ang kailangang mamagitan. Upang turuan kayo ng leksyon. Ang hangal na ito, mukhang simple lang ang kanyang pag-iisip, ngunit may katuturan naman ang kanyang sinasabi. Hindi pa ako pinuri ng diwata dati. Ang hangal na ito. Ang sekta ng pagtatanong ng puso ay dapat mamatay lahat. Hindi na makakalaban si pangalawang kuya. Pinapatay nila siya. Pangalawang kuya, kay pangit naman. Bunso. Tigil. Yan lang ba ang kaya mo? Hayaan mo akong harapin ka. Nakabisado na ni panganay na kuya ang 7 ganap na sining. Tiyak na tuturuan niya ito ng leksyon. Panganay na kuya, durugin mo ang kanyang kayabangan. Ipaghiganti mo si pangalawang kuya. Panganay na kuya, saluhin mo ang tungkod. Wow! Ang panganay na kuya na ito ay may kahanga-hangang presensya. Maari kaya siya ang kagalang-galang na guro sa gubat? May kasanayan nga siya, ngunit malayo siya sa kagalang-galang na guro sa gubat. Kagalang-galang na guro, ano ang kailangan para lumabas ka? Kailangan ka ng landas ng katarungan. Panganay na kuya, mali ang pakiramdam ng panloob na lakas na ito. Naipit ang sirkulasyon nito. Matatalo siya. Kalokohan. Malalim ang paglinang ni panganay na kuya sa sining ng magulong langit. Siya ang numero 1 sa sekta ng pagtatanong ng puso. Ano ang alam ng isang hangal na tulad mo? Hindi maganda. Naipit ang sirkulasyon ng aking panloob na lakas. Talim, tama na naman siya. Ang 7 ganap na sining, parang 7 ganap na katawa-tawa. Ito. Paano ako mananalo ng ganito? Gamitin mo ang palad ng pagtatanong ng puso. Gamitin mo ang galaw na ito. Malakas. Humanda kang mamatay. Palad ng pagtatanong ng puso. Banal na anak, Nanalo ang panganay na kapatid. Nanalo ang panganay na kapatid. Natalo ng panganay na kapatid ang banal na anak ng alyansa ng matuwid. Tang! Amo, mabilis ka namang umaksyon! Hindi na sayang ang panahong pinanood mo kami. Alyansa ng matuwid. Sino ang kasunod? Kahit ang banal na anak ninyo ay natalo, bakit hindi na lang kayo lumuhod at sumuko? Kung magpapatuloy ito, hindi natin mahahanap ang kagalang-galang na guro sa kagubatan. Susunod, ako na ang bahala. Ako na ang bahala sa kanila. Ang round na ito, akin na. Santa. Mukhang ang tinatawag na 7 ganap na sining ng sekta ng pagtatanong ng puso ninyo ay pawang pakitang tao lamang. Susunod, ipapakita ko sa inyo ang agwat sa pagitan ng sekta ng pagtatanong ng puso at ng aming alyansa ng matuwid. Hanggat nandito ako, hindi mo makukuha ang manual.
Panganay na kapatid. Natalo niya ang panganay na kapatid gamit ang isang palad? Paano nangyari iyon? Bali ang braso ng panganay na kapatid. Ito ba? Ang tiwala ng sekta ng pagtatanong ng puso ninyo? Napakalutong! Gaya ng inaasahan mula sa Santa, ang kamay ng langit at lupa ay tunay na walang kapantay. Sa kamay ng langit at lupa lamang na ito, napasuko niya ang 12-12 ng sekta. Ang sekta ng pagtatanong ng puso ay walang laban. Ang kamay ng langit at lupa. Isa sa 3 pinakamataas na martial arts ng Jianghu. Pangalawa lamang sa palad ng Buddha. Tama. Natatakot na ba? Hindi lang iyon, kung hindi ang diwata ay matagal nang nakapasok sa kaharian ng Grandmaster, isang hakbang na lamang sa 3 nakakatanda. Ang kaharian ng Grandmaster? Ito. Paano nangyari iyon? Iilan lamang ang mga ekspertong Grandmaster sa buong Jianghu. Napakabata pa niya. Paano? Paano nangyari ito? Nanoa. Ang ating Santa ay nakabisado na ang mga kalakasan ng 100 paaralan. Ang mumurahing sekta ninyo, paano mananalo? Ibigay ninyo ang manual ng palad ng Buddha o ang sekta ng pagtatanong ng puso ay mabubura sa mga talaan. Ang pag-iral ng sekta ng pagtatanong ng puso ay nakasalalay. Hindi ba kayo lalabas? Ang paglipol sa inyo ay hindi sapat. Huhukayin ko rin ang libingan ng matandang asong marangal na Zuo upang maibuhos ang aking poot. Ang kapal ng mukha mong insultuhin ang aking guro. Ang marangal na Zuo. Ang dating pinuno ng sekta. Banal na anak, hindi ka dapat kumilos ng ganito. Diwata, nakalimutan mo na ba ang mga tagubilin ng mga nakakatanda? Kung mabibigo tayo sa misyong ito, pareho tayong mapaparusahan pag-uwi. Tatanungin ko kayo sa huling pagkakataon. Ibigay ninyo o hindi? Panaginip lang iyan. Ayaw sa mainam, sa hirap pala. Mga alagad ng Alyansa ng Matuwid, sundin ang aking utos. Narito, sumama kayo sa akin sa paghuhukay ng mga libingan. Oo. Huwag kayong umalis. Huwag kang umalis. Kukunin ko muna ang buhay mo, tanga, at pagkatapos, hukayin ang libingan ng marangal na Zuo. Mga disipulo ng sekta ng pagtatanong ng puso, sundin ang utos ko. Gamitin ang formasyon ng pananambang. Ihanda ito. Ipagtanggol ang pundasyon ng sekta ng pagtatanong ng puso. Nagmamalaki kayo. Patayin sila. Paano mo nagawang ikahiya ang banal na anak sa harap ng madla? Tigilan ang laban. Umalis ka. Hindi mo ba sinabi na alam mo ang Buddha spam? Halika, ipakita mo. Tanga, ang banal na anak na ito ay magpapahamak sa iyo. Ha 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 ha. Ang 3 kampana ay tumunog na. Nakarating ka na. Naalala mo pa ba kung sino ka? Ang palad ni Buddha. Binibigyang diin ito ang malaking karunungan na nagmumukhang kamangmangan habang mas malalim ang pag-aaral, lalong nagiging malabo ang isip. Kapag naging dalubhasa, kapag tumunog ang 3 kampana sa loob ng kamalayan, magkakaroon ng sandali ng kaliwanagan at ang tunay na espiritu ay babalik sa tamang lugar. Handa ka ba talagang iwanan ang nakaraan at hanapin ang tunay mong sarili? Oh, Parang masigasig ka. Kunin mo ito at kainin. salamat Ginoo. Halika. Ako ay isang disipulo ng sekta ng pagtatanong ng puso
Apoy talim. Ha 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 ha. Bitawan. Talim, tumakbo, tumakbo. Mamatay. Sino? Sino? Ang pag-aaral ng martial arts ay para ipagtanggol ang katarungan at linisin ang mundo ng kawalang katarungan, hindi para pagsamantalahan ang iba sa pamamagitan ng lakas o mangapi sa mahina. Ano ba ang pose mo? Nagpapaka-misteryoso. Naghahanap ng kamatayan. Bot. Das. Pow. Strike. Ito ba ay? Banal na anak. Anong nangyari? Parang, may isang napakagaling na master na nakialam. Panloob na lakas. Nasira na. Paano kaya nangyari ito? Talim, ayos lang ba kayo? Nagbigay ka ulit ng sama ng loob sa akin. Ano ba yung pag-aatubili mo? Pagkahabag? Moralidad? O yung nakakatawang guilt? Tandaan mo, ang damdamin ay isang pasanin. Iwan mo sila. Hindi sapat ang 3 araw. Magutom ka hanggang mawala sila. Diyos ng martial arts. Batang kaibigan, nakikita kong mayroon kang matuwid na puso. Bakit hindi mo ibaba ang iyong espada at sumama sa akin upang magsanay ng iyong isip at kalikasan ng magkasama? Ano sa tingin mo? Nagkakamalay na siya. Malapit na siyang magkamalay ulit. Tulungan kita. Noong panahon, ang pinuno ng alyansa, sinira ang panloob na lakas ng Ghostly? Siya kaya? Hoy, nandito rin ang alyansa ng matuwid. Ang banal na anak ng alyansa ng matuwid. Talagang kahabag-habag. Talagang tinambangan mo ang banal na anak? Napakababa. Parang nag-overthink ako. Paano kaya gawa ng tangang ito? Hindi namin kailangang tambangan para talunin siya. Naramdaman lang namin ang aura ng isang master na nagkakamalay. Kaya nagpunta kami para imbestigahan. Ito ay Anong master ang nagising? Ang lakas sa loob ko. Naparalize ako. Imposible. Paano nangyari ito? Alam niya talaga ang Buddha's Palm Strike. Lakbaitan. ang iginagalang na banal na anak ng alyansa ng matuwid. Natalo nga ng isang tanga. Ang alyansa ng matuwid, bakit naging ganito kabasura? Huwag kang magkunwari sa harap ko. Ikaw, sa harap ng banal na anak na ito, ay nag-atake sa akin mula sa likod. Ano? Ang lambak ng mga kontrabida mo. Gusto mong magsimula ng digmaan sa alyansa ng matuwid? Ang sekta ng pagtatanong ng puso at ang alyansa ng matuwid ay pwede pumasok, pero ang lambak ng mga kontrabida hindi? Ang sekta ng pagtatanong ng puso namin ay hindi tumatanggap sa lambak ng mga kontrabida. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Ibigay mo ang hampas palad ni Buddha para tulungan ang Panginoon Giili na maging dalubhasa sa kanyang kapangyarihan. Kung hindi wawasakin ko ang buong sekta mo. Pangarap lang. Kahit sisirain namin ang sekretong manual, hindi namin ibibigay sa lambak ng mga kontrabida mo. Ang mga humahadlang sa Panginoon Giili sa pag-iisa ng mundo ay mamamatay. Sino? Lumabas. Lumabas. Sino?
Kung ang lahat ng mga sekta ay maglalagay ng pagkakaiba ng sekta at magbuo ng alyansa ng matuwid, maaari silang makalaban sa lambak ng mga kontrabida. Kami? Gusto naming igalang ka bilang pinuno ng alyansa ng matuwid, para gabayan kami sa pag-alis ng kasamaan at pagpapalaganap ng kabutihan. Bilang isang alagad ng alyansa ng matuwid, muntik ka nang gumawa ng pagpatay. Dahil ang iyong panloob na lakas ay tuluyan nang nawala, maglaan ka ng 3 taon para magsanay sa sarili. At pag-isipang mabuti. Kung paano nga ba maging isang karapat-dapat na alagad ng alyansa ng matuwid. Hoy gago ka, naging matalino ka pala. Nangangahas kang magsermon sa akin, ang banal na anak? Kung makikita ng iyong pinuno ng alyansa ang banal na anak, sa ganyang kalagayan ng banal na anak mong ito, matatawag ba ba yan? Kapal mo! Napakadakila ng aming pinuno ng alyansa. At hindi ka karapat-dapat na dungisan siya. Dahil iginagalang mo ang iyong pinuno ng alyansa. Dapat mong sundin ang kanyang orihinal na intensyon nang itatag niya ang alyansa ng matuwid bilang pinakamataas na prinsipyo. Nakalimutan mo na ba? Ito? Panatilihin ang matuwid na integridad sa iyong puso at hayaang manatili ang katuwiran. Ang orihinal na intensyon ng pinuno ng alyansa ay tunay na kahanga-hanga. Matuwid na integridad. Manatili ang katuwiran. Matuwid na integridad, manatili ang katwiran. Sino ka talaga? Sino ka? Paano mo nalaman ang napakaraming bagay tungkol sa alyansa ng matuwid? Mga lumang kwento lang. Parang may kagalang-galang na guro dito. Suntok ng palad ni Buddha. Hindi natin basta-basta makukuha ito. Tama! Maaari tayong subukan na ilabas ang kagalang-galang na guro pagkatapos ay patayin siya ng sama-sama. Kapag namatay ang kagalang-galang na guro, lahat dito ay nasa kontrol natin. Oy, sekta ng pagtatanong ng puso. Kami mula sa lambak ng mga kontrabida. Hindi talaga kami ang tipo na magnanakaw at mandambong. Kaya iaalok ko ang pinakamahusay na sikretong manual, makalangit na sining ng pagkapilay bilang pusta at makipagpaligsahan sa iyo. Ang sino mang matalo, dapat ibigay ang kanilang sariling sikretong manual. Okay? Nagbago ang paraan ng lambak ng mga kontrabida? Nagbago ang paraan ng lambak ng mga kontrabida? Makalangit na sining ng pagkapilay. Sa ilalim ng 3 pinakamataas na kasanayan, ang pinakamataas na makalangit na sining. Mahirap para sa amin ang suntok ng palad ni Buddha, pero ang makalangit na sining ng pagkapilay ay mas madali para sa amin na magsimula. Kung makukuha natin ang makalangit na sining ng pagkapilay, ang sekta ng pagtatanong ng puso ay siguradong lalakas. Nagkaroon lang tayo ng malaking labanan at lubha tayong humina. Paano tayo muling makipaglaban? Gusto ko ito. Kung makuha natin ito, maganda. Pero Gusto ko ito. Kukunin ko ito para sa iyo. Gusto mo? Ipapanalo ko ito para sa iyo. Teka, ang laban na ito, ako ang sasalo. Santa, hindi mo kailangang ipagtanggol kami o ang sekta ng pagtatanong ng puso. Noon nagkasala kami ng alyansa ng matuwid sa iyo at nagdulot ng malaking pinsala sa iyong sekta. Para sa laban na ito, hindi na namin maaring hayaan kang tumindig muli. Pero Wala nang pagtutol. Ang paglaban sa lambak ng mga kontrabida ay laging naging magkatulad na layunin ng ating dalawang sekta. Ang laban na ito, kung mananalo ako, ang makalangit na sining ng pagkapilay ay mapapasa inyo. Bilang kabayaran mula sa aming alyansa ng matuwid sa inyong sekta ng pagtatanong ng puso. Kung matatalo ako, maaari ninyong samantalahin ang upang makabawi ng lakas at lumaban sa ibang araw. Sa pagkilos ng Santa, tiyak na mananalo siya sa laban. Diwata. Sige, turuan mo ng leksyon ang mga basura ng lambak ng mga kontrabida na ito. Ang diwata siya na ito ay may tunay na diwa ng kabayanihan. Tingnan natin kung karapat-dapat siyang linangin. Lambak ng mga kontrabida, sino ang haharap sa akin? Haha. Yamang ang santa ng alyansa ng matuwid ay personal na tumindig. Kung gayon, hindi kami maaaring maging pabaya. Hayaan kaming mga tagalambak ng mga kontrabida na ang aming pang-apat na kapatid ang makipagkita sa iyo. Hahaha.
Santa, sana buhay ka pa. Pagkatapos ng 3 galaw, Hemp. Kung kulang ang kakayahan ni Diwata siya, maaari natin siyang saktan ng malubha. Pahinain ang lakas ng alyansa ng matuwid. Pero kung siya nga talaga ang guro na iyon, Oy, pare, huwag mong palakasin ang loob nila at pahinain ang sarili natin. Sa ating dalawa, na magtutulungan, tiyak na hindi natin siya palalayasin. Diwata, ang mukha mo ang target niya. Sundutin mo ang dibdib niya. Kalokohan. Nakikita kong si Mofeng ay tahasang nakatingin sa kanang braso ng Diwata. Gago ka. Akala mo talaga ikaw na ngayon ang guro? Eksakto, ang ating Santa ay hindi nangangailangan ng payo mo. Kaya puro ka rin pala salita. Akala ko pa naman baka siya ay isang kagalang-galang na guro. mamamatay ka na. Mamatay ka. Paano niya nalaman? Ang bilis mong umilag. Subukan mo ang susunod na galaw na ito. Diwata, ang mukha mo ang target niya. Tirahin mo ang dibdib niya. Paano ito nangyari? Maganda ang mga reflex mo, pero kulang pa rin ang iyong kasanayan. Kailangan mo pang magsanay upang dalhin ang bigat ng alyansa ng matuwid. Alam na alam niya ang martial arts ng lambak ng mga kontrabida. Baka siya. Talim, paano niya ganap na alam ang martial arts ng lambak ng mga kontrabida ng ganoon? Siguro, siya ay isang spy na ipinadala ng lambak ng mga kontrabida. Kalokohan. Si Talim ay personal na tinanggap ng dating pinuno ng sekta natin. Maglalapastangan ka sa dating pinuno ng sekta namin. Akala mo ba talagang natatakot sa iyo ang sekta ng pagtatanong ng puso? Kahit hindi siya. Swerte lang yon. Isang swerteng hula. Talim, anong mga lihim ang itinatago mo? Mofeng, kung matatalo ka, bumalik ka na lang sa lambak at harapin si Panginoon Willy para sa parusa. Hala, Kahit alam mo ang kahinaan ko, hindi ka pa rin makakatulong. Maaari mo ba akong pigilan sa pagpapalit ng buhay? Oy! Hindi siya ang master na iyon. Tama, pero siya rin ang santa ng alyansa ng matuwid. Samantalahin ang kanyang kahinaan at tapusin mo siya. Ha ha ha. Ako naman. makalangit na paglipat. Makalangit na paglipat. Okay ka ba? Salamat. Oo nga. Paano mo nalaman? Ang susunod na laban? Hindi mo na kailangang lumaban. Bakit? Kaya ko pa lumaban. Malubha ang sugat mo. Kung ipagpapatuloy mo ang laban, siguradong mamamatay ka. Diwata, tinatarget niya ang mukha mo. Targetin mo ang dibdib niya. Mamatay ka.
Bakit siya sigurado? Siya talaga kaya? Mabilis talaga tumakbo ang batang ito. P! T! Hindi ko pa nahawakan ng diwata. Talim, sino ka talaga? May iba pa ba? Hahaha, wala. Kaya ibigay mo ang manual? Ako ang gagawa. Talim, kakabalik lang ng malay mo. Huwag kang magpadalos-dalos. Ikaw ay hindi katapat niya. Okay na ako ngayon. Yung huling laban, nagkaroon ako ng malaking pagsulong sa aking pagsasanay. Ito ang perpektong pagkakataon para subukan ang aking kakayahan. Kakabukas lang ng espiritual na dagat ni Kuya. Nasa bingit na siya ng pagsulong. Ang labang ito, kung gagawin niya ng tama, baka umabot siya sa antas ng guro ng isang bagsakan. Bukod pa riyan, nandito ako. Walang masamang mangyayari. See? Ikaw mula sa lambak ng mga kontrabida, harapin mo ako. Maghanda ka sa aking makalangit na sining ng pagkapilay. Akala mo karapat-dapat ka? Nakaabante na si Kuya. Tiyak na mananalo siya sa labang ito. Kuya, kaya mo yan. Kuya, sandali. Malinaw ang isip na parang salamin. Ang enerhiya ay nagtitipon sa dantian. Ang palad ay sumusunod sa puso. Kaligtasan para sa lahat. Gamitin mo itong galaw laban sa makalangit na sining ng pagkapilay. Baka maging epektibo ito. Hindi ko talaga maintindihan. Ito, pwede ko rin ba itong matutunan? Sundin mo ang aking tagubilin. Ituon ang iyong isip at idaan ang iyong enerhiya. Gawin mo ang makakaya mo. Gago. Tigilan mo ang pagtuturo sa kanya ng kalokohan. Masisira mo siya. Para harapin ang basura tulad mo, hindi ko na kailangan na magpakita ng lahat ng lakas. Bibigyan kita ng isang libreng atake. Sige na, gawin mo na ang galaw mo. Malinaw ang isip na parang salamin. Ang enerhiya ay nagtitipon sa dantian. Ang palad ay sumusunod sa puso. Kaligtasan para sa lahat. Ano ito? Pag-li-gat sa lahat. Ang lakas ng senior disciple pagkatapos ng mga galaw na ito. Naging mas matibay. Siguro ilang pagtunggali pa. At baka makapag-abante siya sa antas ng dalubhasa. Sa tingin mo, ang mga masters ay karaniwan lang? Ang mga breakthrough ay nangyayari ng ganun kadali? Senior disciple. Senior disciple. Senior disciple, Kuya, ano ang hinahang mo? Kung hindi dahil sa mantra mo, paano masasaktan ang senior disciple? Talagang nagkamali siya sa training niya. Naniniwala ka sa sinasabi ng isang tanga? Ang tanga? Kung magaling ka, tumayo ka. Nakatayo sa likod ng iba. Nagsasalita ng ganon? Eksakto ang sinabi ni Talim. Nakarating na siya sa antas ng half-step Grandmaster. Ang bilis na iyon ay hindi pa naririnig. Talim, ano ang ginawa mo bago sumali sa sekta ng pagtatanong ng puso? hindi tinutukoy ng nakaraan ko ang buhay ko. Narito ako sa sekta ng pagtatanong ng puso dahil pinili kong bumalik sa pampang. Naglalaro ng mga trick.
Isang walang kwentang tao pagkatapos ng isa pa. May isang huling pagkakataon. Aling walang kwentang tao ang may lakas ng loob na humarap? Sino pa? Halika na! Ipapadala ko kayong lahat sa inyong mga libingan. Mga hayop kayo, papatayin ko kayong lahat para maghiganti para sa ating nakatatandang kasamahan. Isang maliit na basura tulad mo ay hindi karapat-dapat na makipaglaban sa akin. Mamatay ka! Paano mo naharang ang aking makalangit na sining ng pagkapilay? Paano niya napigilan ang makalangit na sining ng pagkapilay? Isa lang siyang tanga. Tinatanong ko kayo, sino ka talaga? Gusto ninyong lahat malaman sino ako. Ako, ang Talim, at ang Apoy Talim. Isang disipulo ng sekta ng pagtatanong ng puso. Apoy Talim. At isang tanga. Isang tanga. Hoy, ang tangang ito ay talagang nagpapalabas. Ang sinabi niya, parang may higit pa sa sinabi niya. Ano? Puro kayo lang ba ang manonood ng isang tanga na kunin ang atensyon? Ang mabuting panig? Wala nang ang natitira? Ano ang kabutihan? At ano ang kasamaan? Ang iyong pagiging. Hindi napagpasyahan sa pagkasilang. Hindi ito nakapagpasyahan ng una. Depende ito sa iyong mga pagpili. Ibagsak ang iyong mga armas. Bumalik. At makakahanap ka ng mabuting landas. Ano ang sinasabi ng tangang ito? Hindi ko maintindihan kahit ano. Ang ganoong matalas ang dila, bastardo. Akala mo may karapatan ka para turuan kami? Naghahanap ka ng problema at naghahanap ng kamatayan? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang nilikha ni Panginoong Giili, ang banal na teknikang lumululon sa demonyo. Alam niya talaga ang banal na teknikang lumululon sa demonyo? Ang teknikang ito, kahit ang tatlong nakakatanda hindi nila magawang sabay-sabay, tanging ang pinuno ng alyansa lang ang makakaya nito. Gago ka, bumaba ka na ngayon. Kung tamaan ka ng teknikang ito, siguradong mamamatay ka. Talim, hindi mo ito kayang tiisin. Bumaba ka. Bakit siya napakakalmado? Baka naman may paraan siyang kontrahin ito? Guro, pababain mo na si Talim ngayon. Nagtiwala ako kay Talim. Baliw. Lahat ay baliw. Gago, ngayon ay luluhod ka at yuyukod sa akin. Baka maawa ako sa buhay mo kung masaya ako. Ang banal na teknikang lumululon sa demonyong ito ay hindi mo kayang harapin ng mag-isa. Banal na teknikang lumululon sa demonyo, ikatlong antas. Malakas ba ito? Mayabang, mamatay ka. Paano ito nangyari? Paano ito posible? Anong klaseng tao siya? Talim, ang lalaking ito ay isang panginoon ng demonyo mula sa lambak ng mga kontrabida. Pakiusap, lipulin mo siya ng tuluyan upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Ang walang katapusang siklo ng paghihiganti ay hindi kailanman magwawakas. Nakakatanda, ang lalaking ito ay isang demonyo mula sa lambak ng mga kontrabida. Nakikiusap ako sa iyo, nakakatanda, na lipulin siya at maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Ang walang katapusang siklo ng paghihiganti ay hindi kailanman magwawakas. Winasa ko na ang kanyang pundasyon sa pagpapalago ng sining ng demonyo. Sa loob ng 3 taon, siya ay magiging isang karaniwang tao na lamang. Ang tonong ito ay eksaktong katulad ng pinuno ng alyansa noong mga nakaraang taon. Eksaktong magkatulad. Maaari bang ikaw
ang pinuno ng alyansa? Ikaw ang pinuno ng alyansa ng matuwid? Diwata, anong klaseng biro ang ginagawa mo? Ang aming pinuno ng alyansa ay hindi maaaring maging isang tanga. Pinuno ng kaliwa ng sekta. Kailan siya sumali sa sekta ng pagtatanong ng puso? Santa, natatakot akong madidismaya ka. Sumali si Talim sa aming sekta ng pagtatanong ng puso, 5 taon na ang nakalipas. Hindi siya ang iyong pinuno ng alyansa. Ngunit, Diwata, ang aming pinuno ng alyansa ay napakadakila. Siya ay hindi maaaring. Alam kong tapat ka sa pinuno ng alyansa at inasam-asam mo siya sa loob ng maraming taon, ngunit hindi mo maaaring pumili ng basta-basta at sabihing siya ang pinuno ng alyansa. nakakatanda. Diwata siya, araw-ulapan. Nabigo kayong makuha ang banal na palad. Ayos lang. Ngunit nandito pa rin kayo, nakikipag-ugnayan sa lambak ng mga kontrabida. Anong klaseng pag-uugali ito? Nakakatanda. Ako. Ang iyong panloob na lakas ay napinsala. Sino ang gumawa nito? Ako. Pinuno ng alyansa. Nakakatanda, son. Siya ba talaga ang pinuno ng alyansa? Sa antas ng pagpapalaki ng pinuno ng alyansa, kailangan ng hindi bababa sa 40 taon ng mahirap na pagsasanay. Ang batang ito mukhang nasang 20 lang ang edad. Hindi siya ang pinuno ng alyansa. Nagkataon lang na magkatulad sila ng pangangatawan ng pinuno ng alyansa, yun lang. At akala ko natagpuan na natin ang pinuno ng alyansa. Ang pinuno ng alyansa ay wala pa ring mahanap at ang Panginoon ng Demonyo Guili ay malapit na gumising. Ano ang gagawin natin? Diwata, VR. Ang dalawa mong walang kwenta. Natalo ng isang walang importante. Ganap na ginawa mong katawa-tawa ang reputasyon ng alyansa ng matuwid. Nakakatanda. Ang lalaki ay hindi ordinaryong tao. Sa isang palm strike lang kanina, pinatalsik niya ang pangatlong pinakamalakas na Panginoon ng demonyo ng lambak ng mga kontrabida, Kang Yu. Gaano kaya siya kahanga-hanga? Una, baka nagkataon lang sa pagdaloy ng kanyang lakas. At nagkataon na nanalo sa Kang Yu. Kahit talagang natalo niya ang Kang Yu sa sariling lakas. Ano naman? Ang alyansa ng matuwid ay nagwalis ng daan-daang mga alagad ng lambak ng mga kontrabida at mahigit sa 12 na mga sekta na nagre-rebelde. Natalo lang niya ang isang Kang Yu. Ano ang kahanga-hanga doon? Ano? Ano ba? Interesado ka rin ba sa pagpatay? Pwede kong mag-exception at tanggapin ka sa alyansa ng matuwid. Pwede kang maglingkod sa akin bilang tagapagpatupad. Naglakas loob kang patayin ng mga inosente? Naalala mo ba ang lambak 3 taon na ang nakalipas? Ang mga prinsipyo ng pagtatatag ng alyansa ng matuwid? Ang mga sekta na sumusuway sa ating mga utos ay mga taksil sa landas ng katuwiran. Tungkol naman sa lambak ng mga kontrabida, lahat doon ay karapat-dapat mamatay. Paano naging pagpatay sa inosente yan? Kung ang landas ng katuwiran ay walang pagpaparaya, paano ito naiiba sa lambak ng mga kontrabida? Kapal ng mukha mo, sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ang lakas ng loob mong magsermon sa akin. Ilang taon nang nagretiro ang pinuno ng alyansa. Sino ngayon ang makakapigil sa akin? Kapag napabagsak ko na si Dalisay Misterio at Gracia Lim at tuluyang nawasak sila, ako, si Araw Langit, ang magiging pinakamakapangyarihan, walang katapat. Pagkatapos kong durugin ang lambak ng mga kontrabida, sino pa ang maglalakas loob na sumalungat sa akin? Malaki pala ang ambisyon ni nakakatanda, son. Hindi na natin pwedeng hayaan ang alyansa ng matuwid na mas lalong sirain niya. Kaya, lahat ng masasamang gawain ng alyansa, nang matuwid nitong mga nakaraang araw. Ganun pala. Lahat yan ay gawa ni Araw Langit. Sa pamumuno ni Araw Langit, ang alyansa ng matuwid ay naging mas masahol pa sa lambak ng mga kontrabida. Nakakatanda, son. Ang orihinal na layunin ng ating alyansa ng matuwid ay itaguyod ang katarungan. Kung babalik ka ngayon at titigil sa iyong masamang gawain, huli na ang lahat. Isang hangal na awa ng isang babae. Ano ba ang alam mo? Ang mga namatay ay wala ng iba kundi mga hangal na hindi nakabasa ng takbo ng panahon. Ang tagumpay ng isang general ay itinatayo sa bundok ng mga buto. Kapag nagkaisa ng mundo ang aking sekta, maiintindihan ng mundo ang aking mga pagsisikap. Nawala na ang iyong pagiging makabayan. Nahulog ka na sa madilim na landas. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Ikaw, isang walang kwenta, maglalakas loob kang magturo sa akin? Ano,
Akala mo ba ikaw ang Diyos ng martial arts o ang pinuno ng alyansa ng ating alyansa ng matuwid? Nakakatawa ito. Ito. Ang lakas na ito sa loob. Ikaw ang buhay na Yama. Ang buhay na Yama? Paano nangyari yon? Iyon ay isang walang awang Panginoon ng demonyo na pumapatay ng walang pag-aatubili. Noong bata pa ako, nasaksihan ko mismo ang isang madugong pagpatay. Noong panahong iyon, ang panloob na lakas na ginamit ng buhay na Yama ay eksaktong itong matingkad na pulang panloob na lakas. Paano siya naging ang buhay na Yama? Ang buhay na Yama ay talagang ang aming nakababatang kapatid. Ayon sa chismis, 5 taon na ang nakalipas. Ang buhay na Yama ay naglahong parang bula, nagretiro mula sa mundo ng mandirigma, at ang lambak ng mga kontrabida ay naging kilala mula noon. At si Talim ay nagkataong sumali sa sekta ng pagtatanong ng puso 5 taon na ang nakalipas. Anaan. Mula ngayon, ito ang magiging iyong nakababatang kapatid. Siguraduhin mabuti ang pakikitungo mo sa kanya. Kung magalit siya, hindi ko siya mapipigilan. Kumusta, nakababatang kapatid? Ako si Zuo An-an. Talim, Malamang alam na ng tatay ang tunay na pagkatao ni Talim. Pero, bakit naman ang buhay na Yama, na nanggulo sa buong mundo ng mandirigma, ay magiging handang manatili sa sekta ng pagtatanong ng puso bilang isang ordinaryong disipulo? Itong lalaking ito. Ang buhay na Yama ay isang mas nakakatakot na nilalang kaysa kay Panginoon Guili. Pangalawang kapatid, kung siya nga talaga. Natatakot ako na ngayon ay dito na tayo magtatakos. Talim, ikaw ba talaga ang buhay na Yama? tama. Ako ang buhay na Yama. Hindi ko gustong isama ka sa ganito. Simula ngayon, hindi na ako miyembro ng sekta ng pagtatanong ng puso. Talim, Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Nakakatanda, Sun. Ang buhay na Yama ay umalis sa sekta ng pagtatanong ng puso. Walang magtatanggol sa kanya. Mahina siya at nag-iisa. Bakit hindi tayo magtulungan? At patayin siya ng sama-sama? Ang mabuti at masama ay hindi kailanman nagkasama. Ang alyansa ng matuwid ko ay hindi kailanman magtutulungan sa inyo. Tama. Iyon ay purong pangarap. Iyon ay talagang magandang ideya. Ang buhay na Yama ay gumawa ng walang hanggang kasamaan. Kung hahayaan natin siyang umalis ng buhay, sino ang nakakaalam kung babanta siya sa alyansa ng matuwid ko, sa pagiging makapangyarihan sa hinaharap? Bakit hindi magtulungan sa lambak ng mga kontrabida at patayin siya dito mismo? Talagang hindi. Nakakatanda, son. Iniwan mo ang landas ng katwiran. Tahimik, makitid ang pag-iisip mo. Paano mo mauunawaan ang malaking plano ko? Kung gusto mo ng laban, maglaban tayo. Kahit na ang alyansa ng matuwid mo ay magtulungan sa lambak ng mga kontrabida. Ako lang ay sapat. Talim, dati, ikaw ay aming kapatid. Magiging kapatid mo kami magpakailanman. Umurong, ang ate mo ay magtatanggol sa iyo. Talim, kung ikaw ay buhay na Yama o hindi, alam ko lang na ikaw ay Talim. Aming kapatid. Ano ang problema sa pagiging buhay na Yama? Ang sekta ng pagtatanong ng puso ay hindi kailanman natatakot sa problema. Ito ay ang dapat na maging sekta ng katwiran. Ay dapat na ganito. Ang sekta ng pagtatanong ng puso mo, huwag maghanap ng kamatayan. Ibigay agad ang buhay na Yama o hindi kami magiging magalang. Huwag kang maghanap ng gulo. Isuko mo ang buhay na Yama ngayon din. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo sa mangyayari. Ginoong Sun, ilang taon na ang kasama ng aming sekta ng pagtatanong ng puso si Talim. Nagbago na siya. Iba na siyang tao ngayon. Bakit kailangan mong maging ganito kalupit? Nagbago man siya o hindi, wala akong pakialam. Hindi ko hahayaan ang sino man na sirain ang alyansa ng matuwid o ang posisyon nito bilang nangungunang sekta sa mundo ng mandirigma. Mga salita lang yan. Nakikita ko ang totoo mong hangarin. Ginagamit mo lang ang pagiging matuwid bilang bandila para dominahin ang mundo ng mandirigma. Ano naman kung gusto kong dominahin ang mundo ng mandirigma? Dahil sa aming pinuno ng alyansa na nagtatag ng sekta na ito, ako ay narating ko ang kinaroroonan ko ngayon. Ilang taon na siyang nawawala, malamang patay na siya. Ngayon, ako, si Araw Langit, ang kinabukasan ng alyansa ng matuwid. Araw Langit, ang kapal ng mukha mo. An-an, panatilihin mo ang iyong vital energy.
That. Sa lahat ng mga taong ito, ang aking alyansa ng matuwid ay gumamit ng pakikipaglaban sa lambak ng mga kontrabida bilang dahilan para agawin ang martial arts ng bawat sekta. Ngayon, pinagkadalubhasaan ko na lahat ng martial arts sa ilalim ng langit. Sino ang makakapigil sa akin? Ang sekta ng pagtatanong ng puso ay nagkukubli sa buhay na yaman. Hindi mapapatawad ang krimeng iyon. Ang abang lingkod na ito ay nagpasya na lipulin kayo ngayong araw. Ang manual ng Buddha's Palm, ang aking alyansa ng matuwid, ay handang ibahagi ito sa lambak ng mga kontrabida. Nakakatandang son, hindi ito ang intensyon ng pinuno ng alyansa. Ganyan ka na ngayon. Ipinagtataksil mo ang mga simulain ng alyansa ng matuwid. Simula ngayon, aalisin ko sa iyo ang titulo ng banal na anak. Sino ba ang may pakialam sa titulong banal na anak? Ako, si Araw Ulapan. Simula ngayon, aalis na ako sa alyansa ng matuwid. Araw langit, ipinagkanulo mo ang matuwid na landas. Simula ngayon, aalis na si Diwata siya sa alyansa ng matuwid. Ang dalawang ito, may pag-asa pang turuan. Siya, lahat kayo ay laban sa akin. Ang abang lingkod na ito ngayon ay papatayin kayong lahat. Paumanhin, nadawit kita sa gulo. Talim, huwag mong sisihin ang sarili mo. Naniniwala ako na kung nandito pa ang aking ama, gagawin din niya ang kaparehong desisyon ko. Pinuno ng Sekta Zuo, bakit mo ko tinanggap alam mong ako ang buhay na yama? Sa paningin ko, hindi ka ang buhay na yama. Isa ka lang na bata na ligaw ng landas dahil sa mga salbahe. Ang pagkatao mo hindi nakatakda sa pagkasilang. Sarili mong pagpapasya, hindi ka marahil nararapat dito. Pero ang nakaraan mo, hindi dapat magtakda ng buong buhay mo. Pero ako, nagdanak ako ng sobrang dugo. Nagkaroon ng sobrang dami ng kaaway. Natatakot ako ang manatili dito ay magdulot ng problema sa iyo. Hayaan silang dumatan kung gusto nilang lumaban. Kami sa sekta ng pagtatanong ng puso, hindi umiiwas sa problema, pero hindi rin kami naghahanap nito. Mag-focus ka lang sa paglinang mo dito. Kung may maghahanap ng paghihiganti sa hinaharap, ang sekta ng pagtatanong ng puso ay tatayo para ipagtanggol ka. Talim, salamat sa pagpapagaling sa akin. Halos ganap na ako nakabawi. Panahon na para tapusin ang palabas na ito. Siya ang isa noon, ang lalaki sa straw raincoat. Siya, ang alyansa ng matuwid, pinuno ng alyansa. Ikaw, sino ka talaga? Ikaw, sino ka talaga? Ganyan din ang tanong ko noon. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ako ang buhay na yama, ang pinuno ng alyansa ng matuwid. Isang alagad ng sekta ng pagtatanong ng puso at isang tanga rin. Lahat ng mga sagot na iyon ay tama. Paano nangyari iyon? Siya nga ang pinuno ng alyansa ng matuwid. Ang buhay na yama ay ang pinuno nga ng alyansa ng matuwid. Kalokohan. Ang kapal ng mukha nitong buhay na yamang ito na mandaya rito at magpanggap bilang aming pinuno ng alyansa. Ito'y lubhang katawa-tawa. Paano kung ako nga? Paano kung hindi? Binibigyan kita ng leksyon, hindi dahil ako ang pinuno ng alyansa. Kundi dahil ang aking pagiging makatarungan ay hindi papayag na manatili akong nakatingin habang nagsusunog, pumapatay, at nagnanakaw ka. At gumagawa ng masasamang gawain. Bah, walang hiya. Ikaw, ang buhay na yama, ay nakagawa ng mas maraming kasamaan kaysa sa akin. Anong karapatan mong magsermon sa akin? Noon, wala akong magawa. Pero ngayon, gusto kong maging mabuting tao. Mabuting tao? Bakit hindi mo subukang tanungin ang mga napinatay mo ang buong pamilya kung papayag sila? Ikaw, isang mabuting tao? Ang mga kasalanang nagawa ko, ako mismo ang magbabayad. Ngunit, kung kaya mong maging katulad ko, na handang magbago, magpakabuti at ituwid ang iyong landas, papatawarin ko.
ang iyong mga kasalanan. Isang mabagsik na Panginoon ng demonyo ang nagpapanggap na maawain dito. Handa kang mamatay. Ito, anong galaw ito? Nasira ang aking martial arts. Ikaw nga ba ang pinuno ng alyansa ng matuwid? Araw langit, nilabag mo ang mga pangunahing prinsipyo ng alyansa ng matuwid, pinatay ang mga inosente, at ginulo ang mundo ng mandirigma. Ngayon, bilang pinuno ng alyansa ng matuwid, pinatalsik ko kayo sa alyansa. Mabuti. Dapat matagal na siyang pinatalsik. Pinuno ng alyansa? Siya talaga ang pinuno ng alyansa? Siya. Posible ba? Siya ang taong matagal kong iniibig ng palihim? Siya talaga ang pinuno ng alyansa. Mabuhay ang pinuno ng alyansa. Hindi maaari. Paano ito nangyari? Ako ang kinabukasan ng alyansa ng matuwid. Ang kinabukasan. Pero siya ang nakakatanda mo. Isang nakakatanda. Ano ba? Sinuntok mo ako. Umalis. Sinabi ba ng pinuno ng alyansa ko na pwede kang umalis? Pinuno ng alyansa, patawarin mo ako. Patawarin mo ako, pinuno ng alyansa. Nasaan ang Gwili? Lord Willie. Siya. Siya. Panginoon Gwili. Siya. Siya. Mofeng, tumahimik ka. Tumahimik ka. Sinabi ba ng pinuno ng alyansa na pwede kang magsalita? Mag-ingat. Baka patayin ka niya sa isang palo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Magpapaliwanag ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Panginoon Gwili lalabas sa pagkukublis sa bundok ng itim na hangin sa loob ng 7 araw. Iyon lang ang alam ko. Maaari ba kami? Umalis na? Sa tingin mo, madali kang makakaalis? Handa kami na sirain ang sarili naming martial arts. Nakikiusap kami sa pagpapatawad ng pinuno ng alyansa. Salamat, pinuno ng alyansa. Salamat, pinuno ng alyansa. Ang pinuno ng alyansa ay makapangyarihan. Ang alyansa ng matuwid ay naligtas. Ang lahat ng nilalang sa mundo ay naligtas. Matandang pinuno ng sekta. Sa wakas, nalaman mo na sino ako. Kahit tawagin mo ako bilang Buhay na Yama o bilang pinuno ng alyansa ng matuwid. Kung ito man ang Buhay na Yama o ang pinuno ng alyansa ng matuwid, ako ang magiging leader ng sekta ng pagtatanong ng puso at ng alyansa ng matuwid. Upang lubusang wakasan ang lambak ng mga kontrabida. Pinuno ng alyansa, oras na para umalis. Nais kong sumunod sa iyo, pinuno ng alyansa, at itaguyod ang landas ng kabutihan. Hindi mo na ako sinisigawan? Pinuno ng alyansa, huwag mo na po akong tuksuhin, Ginoo. Hindi ko alam noon kung sino ka talaga. Hindi ka naman lubusang nawawala. Isinasaalang-alang na umatras ka sa bingit at nagkamalay ka sa tamang oras. May regalo ako para sa iyo. Ang panloob na lakas ko ay naibalik. Paano kaya naibalik ang nasira na dantian agad-agad? Ganyang kapangyarihan talagang nakakatakot. Ang martial arts niya ay napinsala dahil lang pinigilan ng aking panloob na lakas. Ngayon tinanggal ko lang ang pagpigil. Nakuha ko. Hindi na dapat tayo magtagal. Umalis na tayo agad at bumalik sa alyansa ng matuwid. Talim. Kasama kami. Kung wala kami, sino ang mag-aalaga sa iyo? Ha ha ha. Si Pinuno ng alyansa. May problema. May nangyari sa alyansa ng matuwid. Delikado ang sitwasyon. Tara, babalik kami sa alyansa ng matuwid ngayon din. Bitawan mo? Paano kaya nangyari ito? Nung umalis ako sa alyansa ng matuwid, hindi ganito ang sitwasyon. Tigilan mo. Halika. Sino ang nag-utos sa iyo na mang-agaw sa mga ordinaryong tao? Desisyon ng mga nakakatanda. Bakit? Hindi mahirap ang alyansa ng matuwid. Mas maraming pera, mas matatag ang laban sa Gwili. Wala kang alam. Manahimik ka. Ikaw,
Hoy, Sumama ka sa akin sa alyansa ng matuwid. Aayusin ko ang lahat at babaliktad ito. Sino ka? May imbitasyon ba kayo? Imbitasyon? Anong imbitasyon? Bakit hindi ko alam? Kailangan ng imbitasyon para makapasok sa alyansa ng matuwid? Tiket ito para makapasok sa alyansa. $100 bawat tiket. Walang pera? Umalis ka na. mga hayop kayo. Kailangan ko ng imbitasyon para makabalik sa sarili kong tahanan. Alam niyo ba kung sino ako? Gusto mong makipag-close sa akin? Akala mo karapat-dapat ka? Ako ang banal na anak. Oh, ho, ho, ho. Isa na naman ang nagpapanggap na banal na anak. Kung may pera ka, pwede kang pumasok. Kung wala, umalis ka. Magpatuloy kang magsalita ng kalokohan. Huwag mong sisihin ang aking pagiging bastos. Hoy, kayong mga tao. Huminahon ka. Hindi man lang nila nakikilala ang banal na anak? Ikaw, hindi kayo mga alagad ng alyansa ng matuwid. Sugot. Umusog ka. Pagbati, pinuno ng alyansa. Sino yan? Hoy, ako. Sinasabi mo, ikaw ang pinuno ng alyansa ng matuwid? Tama. Ang abang lingkod na ito ay talagang ang pinuno ng alyansa ng matuwid. Anong pakay mo sa abang lingkod na ito? Ang layunin ng alyansa ng matuwid ay itaguyod ang katarungan at tulungan ang mahina para sa kabuhayan ng mga ordinaryong tao. Kung ikaw ang tunay na pinuno ng alyansa, paano mo papayagan ang mga alagad mo na mang-api at mang-abuso sa mga tao? Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo ba ang pinuno ng alyansa namin ay isang impostor? Tunay o hindi? Alam ninyo sa puso ninyo. Ang pinuno ng alyansa namin ay narito lamang ng 3 araw. Pero nakapagpatulong na siya sa 2 nakakatanda na malaki ang pag-unlad sa kanilang martial arts at makapagtagumpay sa mga bagong antas. Sa ganoong kakayahan, subukan mong mag-impersonate sa kanya. Walang kailangang magsayang ng salita sa kanila. Itapon sila lahat sa labas. Hoy, hindi. Bakit mo siya pinapakinggan? Siya ay isang peke na nagpapanggap bilang pinuno ng alyansa. Ano? Ang kapal mo! Ang kapal mong insultuhin ang abang lingkod na ito. Kung ikaw ang tunay na pinuno ng alyansa, paano mo hahayaang ang lungsod ng matuwid ay mapunta sa ganitong kaguluhan? Tama. Maayos naman nang umalis kami. Pero sa loob lang ng 3 araw, ang lungsod ay naghirap ng husto. Sa mismong labas ng bulwagan, ang mga guwardiya ay hayagang humingi ng lagay sa amin. Ang alyansa ng matuwid natin ay nagpaparusa sa masasama. Paano ito nagkaganito? Mga kasama, nakalimutan na ba ninyong lahat? Noong sumali tayo sa alyansa ng matuwid, ano ang ating sinumpa? Lipunin ang kasamaan at itaguyod ang katarungan. Ipagtanggol ang mga mamamayan. Lipunin ang kasamaan at itaguyod ang katarungan. Ipagtanggol ang mga mamamayan. Ngayon, sa ilalim ng pamamahala ng alyansa ng matuwid, ang mga tao sa lungsod ay nabubuhay sa matinding hirap. Ang alyansa ng matuwid na ganito ay walang pinagkaiba sa lambak ng mga kontrabida na sinasabi mo. Ano ang pinagkaiba? Mga kasama, ang alyansa ng matuwid ngayon ay tiwali at magulo. Ito ay lubusang sumasalungat sa mga panata natin. Ang banal na anak at ako ay handang mamuno sa inyong lahat, upang ituwid ang lahat at iligtas ang mga tao. Huwag mong sisihin ang abang lingkod na ito kung maging walang awa ako. Kayong mga walang utang na loob, naalala mo pa ba? Kung sino ang nagturo sa iyo ng martial arts? Sino ang nagbigay ng pagkain sa mesa mo? Simula nang ito'y maitatag, ang alyansa ng matuwid ay ganito ang pagtrato sa mga disipulo. Hoy, hindi mo ba sinasabi na gusto mong kunin ang lahat ng kredito para sa lahat ng iyon? Ikaw? Huling tanong ko sa iyo, ikaw ba ang naghasik ng kaguluhan sa alyansa ng matuwid at nagdulot ng pinsala sa mga tao ng lungsod? Ha. Tama.
Ang lahat ng ito ay gawa ko. Ikaw. Kaya't amin mo na. Bumaba ka rito at aminin ang mga kasalanan mo. Nagkamali kayong lahat sa pinuno ng alyansa. Para mapuksa ang lambak ng mga kontrabida, ang pondo na kinakailangan ay napakalaki. Ang pinuno ng alyansa ay kailangang magsakripisyo ng mga tao ng lungsod, dala ang kasiraan para mailigtas ang mga karaniwang tao sa mundo. Ako ang nagpabaya sa mga tao ng lungsod ng matuwid. Pero ako ay hindi nagpabaya sa mga karaniwang tao sa mundong ito. Habang ako'y naglalakbay sa mundong ito, ako, Lim, ay may malinis na konsensya. Nagkamali kami sa pagdududa sa pinuno ng alyansa. Mula ngayon, susunod kami sa iyo nang walang pagtatanong. Napakagaling ng pagtatanghal. Sila ang naghahasik ng kaguluhan. Mga kasama, hulihin sila. Opo. Mga tanga, para mahuli ang mga tulisan, unahin ang pinuno. Ako ang uuna sa'yo, impostor ka. Buwisit, kung ang totoong pinuno ng alyansa ng matuwid ang magpapahirap sa akin, edi sige. Pero bakit itong pekeng pinuno ng alyansa ang nakakaangat pa sa akin? Talagang pinuno ng alyansa. Ang tapang. Ang tapang. Ang tapang. Kakaiba? Paano kaya ang martial arts ng taong ito ay may amoy ng lambak ng mga kontrabida? Sayang isang galaw lang ang ginamit niya. Kailangan ko siyang subukan ulit. Kanina, may isang tao na talagang matayog ang lipad, hindi ba? Ngayon tingnan mo kung paano siya naipakpak. Parang aso. Hahaha. Ikaw. Itong pekeng pinuno ng alyansa ay may kaya rin pala. Kung magkagalit talaga tayo mamaya, mag-ingat kayong lahat. Tama na. Dapat matapos na ang palabas na ito. Sumuko kayong tahimik para hindi na kayo magdusa pa mamaya. Panaginip mo yan? Mukhang ayaw mo sa mabuti, sa masama ka pala. Mga kapatid, sugot. Impostor lang yang nasa entablado. Siya ang tunay na pinuno ng aming alyansa ng matuwid. Siya nga, ang tunay na pinuno ng alyansa ng matuwid. Ano? Nakapigil siya, pero ang lakas niya ay parang dragon. Posible kayang naabot na niya ang transcendenteng kaharian? Hindi. Ang ganoong kalakas na tao ay hindi dapat hindi kilala. Mukhang nag-isip lang ako ng sobra. Kakaiba? Nawala na ang lakas mula sa lambak ng mga kontrabida. Siya lang, isang batang pasaway. Ganap na ba siyang lumaki? At nangahas pang gumaya sa pinuno ng alyansa ng matuwid? Sa tingin ko, nagpapalabo lang siya ng sitwasyon at naghahanap ng butas. Huwag magpadala sa itsura. Ang kakayahan ni Apoy Talim ay huwag maliitin. Totoo. Ang lakas ni Apoy Talim sa aming sekta ng pagtatanong ng puso ay naipakita na siya'y tunay na karapat-dapat bilang henyo sa martial arts. Si Apoy Talim ang pinuno ng alyansa ng matuwid. Nagkakasabwat kayong lahat, kaya syempre pinupuri ninyo ang isa't isa. Sila ang banal na anak at santa. Ang kanilang mga salita ay dapat mapagkakatiwalaan. Ako pa rin ang inyong pangunahing alagad. Mapagkakatiwalaan ang salita nila, pero ako hindi. Payo ko sa inyo, tigilan na ang paglalaro ng mga trick. Hayaan ang abang lingkod na ito. Nasubukan ang iyong tunay na lakas. Ito nga ang lakas mula sa lambak ng mga kontrabida. Ikaw? Ang pinuno ng alyansa ng matuwid? Ikaw ba ang pinuno ng alyansa ng matuwid? Paano nangyari iyon? Ang pinuno ng alyansa ay napaurong ng isang batang loko sa isang galaw lamang? Hehehe, sabihin ko sa'yo, kung hindi nagpigil ang Ye, ang impostor sa entablado ay naging abo na sana. Lahat, nakita mo ba iyon ng malinaw? Ang tao sa entablado? Ay walang kakayahan talaga. Wala talaga siya ng lakas ng isang pinuno ng alyansa. Impostor lang siya. Ikaw? Sumunod sa impostor na ito, nakagawa ng napakaraming kalokohan.
at napinsala ng napakaraming ordinaryong tao. Ang katotohanan, mas alam mo iyon kaysa sa akin. Sa puntong ito, paano mo pa ayaw magising? Tayo, Huwag kang mag-alala. Basta magtulungan tayo. At palayas ang kontrabida na naninira sa mga tao sa alyansa ng matuwid. May oras pa para ituwid ang lahat. sige na. Handang sumunod kami sa utos ng banal na anak at santa. Sa puntong ito, dapat aminin mo ang mga kasalanan mo at tanggapin ang parusa. Ito ang Buddha's palm. Imposible. Imposible. Masamang balita. Masamang balita. Ang nakakatanda araw langit ng masamang demonyo ng lambak ng mga kontrabida ay pinatay. Ikaw ang pumatay sa nakakatanda araw langit. Ikaw pala. Ikaw ang pumatay kay nakakatandang araw langit. Huwag kang matakot. Magpahinga ka muna. Titiyakin kong magwawagi ang katarungan. Si Apoy Talim iyon. Nakipagsabuatan siya sa lambak ng mga kontrabida. Pinahina niya ang martial arts ni nakakatandang araw langit. Sinasadyang pinakawalan din niya ang mga kontrabida mula sa lambak ng mga kontrabida. Ano? Hoy, ikaw. Hayaan mo siyang magsalita. Kahit ang alyansa ng matuwid natin na banal na anak at santa ay nabilog ni Apoy Talim. Nagdaksil sila sa sekta at nakipagsabuatan sa kanya sa lambak ng mga kontrabida. Kaya pala sinubukan mong magpanggap bilang pinuno ng alyansa ng matuwid. Kaya ang totoo, kayo pala ang tunay na sumisira sa alyansa ng matuwid natin. Lahat, pakiusap, kumalma kayo. Ang sinabi niya ay hindi totoo. Kung gayon, hayaan mong itanong ko ito sa iyo. Ikaw ba ang puminsala sa martial arts ni nakakatandang araw langit? Ikaw ba ang nagpakawala sa mga kontrabida mula sa lambak ng mga kontrabida? Ako ang gumawa noon. Narinig ninyo siya. Ang banal na anak at santa ay naging mga sunod-sunuran niya at pinakawalan niya ang mga kontrabida mula sa lambak ng mga kontrabida. Kaya siya ay mula sa lambak ng mga kontrabida isinugo upang wasakin ang alyansa ng matuwid natin. Ang mga kontrabida mula sa lambak ng mga kontrabida. Karapat-dapat silang mamatay. Ang mga kontrabida sa lambak ng mga kontrabida ay karapat-dapat patayin ng lahat. Mga kasama, huwag kayong malinlang. Kasinungalingan lahat ng sinabi niya. Tama. Lahat ng ito ay dahil si Araw Langit ay gustong gamitin ang alyansa ng matuwid para pag-isahin ang mundo ng mandirigma at maging nakipag-alyansa sa lambak ng mga kontrabida para labanan tayo. Kaya kumilos si Apoy Talim para supilin siya. Si nakakatandang Sun ay isang iginagalang na nakatatanda sa aming alyansa ng matuwid. Paano ninyo siya mababatikos ng walang basehang paratang dito? Batikos? Si Araw Langit ay isang taksil na mapagplano na muntik na tayong lahat ipapatay. Ang isang kontrabidang tulad niya, kailangan pa ba nating batikusin? Ikaw. Si Araw Langit ay mapag-ambisyon at mapang-api sa loob ng alyansa ng matuwid. Para pag-isahin ang mundo ng mandirigma, pinatay niya ang mga inosente. Kaya't ginamit ko ang mga tuntunin ng alyansa at pinaralisa ang kanyang martial arts. Kahit na gumawa ng napakaraming pagkakamali si nakakatandang Sun, malaki pa rin ang naitulong niya para sa aming alyansa ng matuwid. Dapat sana ay dinala ninyo siya pabalik para sa wastong paglilitis. Hindi kayo ang nagpataw ng parusa ng sarili. Ikaw, ang siyang gumulo sa aming alyansa ng matuwid, ang pangunahing salarin. Tama ang pinuno ng alyansa. Kung ganito ka kalupit kahit kay nakakatandang Sun, paano kaming mga ordinaryong disipulo ay nagkamali ng hindi sinasadya? Hindi ba't papatayin ninyo kami agad? Mga kasama, manatiling kalmado. Si Apoy Talim ay hindi isang taong pumapatay ng walang pili. Lahat ng ito ay kasalanan ni Araw Langit mismo. Hindi ito makakaapekto sa inyong sinuman. Hindi. Ang ganitong mabangis na tao ay hindi dapat manatili sa alyansa ng matuwid. Tama. Mga kasama, para sa ating kinabukasan, para sa alyansa ng matuwid, labanan natin sila. Tigil.
Mga nakakatanda, sa wakas, lumabas ka na rin sa iyong pag-iisa. Ngayon, ang alyansa ng matuwid ay inaatake ng mga kontrabida mula sa lambak ng mga kontrabida. Nasa pintuan na nila tayo. Nakikiusap kami sa inyo, mga nakakatanda, na tulungan ninyo kami. Ano? Ang tingin sa kanyang mga mata. Ang mukha na yon. Masyadong magkamukha. Mga nakakatanda, sila ang mga kontrabida mula sa lambak ng mga kontrabida. Araw Ulapan. Ikaw, Diwata. Kayong dalawa. Mga nakakatanda? Ang mga bagay ay hindi tulad ng sinasabi niya. tama. Hindi kami kailanman nagsabuatan sa lambak ng mga kontrabida. At saka, ang lalaki sa entablado, hindi siya ang pinuno ng alyansa. Araw Ulapan. Hindi ito biro. Eksakto. Nakasalalay dito ang mismong pundasyon ng alyansa ng matuwid. Kung walang ebidensya, hindi mo pwedeng pagdudahan ang pinuno ng alyansa. Mga nakakatanda? Si Apoy Talim, ang tunay na pinuno ng alyansa ng matuwid. Mukha man siyang katulad niya. Ngunit ang pinuno ng alyansa ay nagsanay ng hindi bababa sa ilang dekada. Hindi siya maaaring ganito kabata. Mga nakakatanda, sa isang galaw lamang, si Apoy Talim ay pinaralisa ang sining pandigma ni nakakatandang Araw Langit. Kung hindi siya ang pinuno ng alyansa, paano siya magkakaroon ng ganoong kapangyarihan? Ano? Sinasabi mo na pinaralisan niya ang sining pandigma ni Araw Langit sa isang galaw? Walang katotohanan. Ang mga disipulo na nagulat mismo ang nagsabi. Malinaw na kayo ang mga tao. Nakipagsabuatan kayo sa lambak ng mga kontrabida at nagtulungan para patayin ang nakakatanda sunod. Ito. Kayong dalawang nakakatanda, para sa pag-unlad sa sariling pag-aaral, huwag kalimutan kung sino ang nagbigay ng pagkakataon. Kung gusto mong magpatuloy sa pag-unlad, huminto sa pag-aalangan. Ito. Ang landas ng pag-unlad ay nangangailangan ng matatag, tuloy-tuloy na pagsisikap kung umaasa ka sa tulong ng iba. Maaari mo ring iwanan ang iyong martial arts. Mga tanga, na-deceive ka ni Araw Langit sa loob ng maraming taon at hindi pa sapat? Kahit ngayon, ginagawan ka ng peke na pinuno ng alyansa. Sa tingin ko, ang mga posisyon ninyo bilang nakakatanda, hindi na dapat panghawakan. Naglaan ako ng buhay ko sa mahirap na pag-unlad. Pero hindi ko naunawaan ang tunay na paraan. Tanging sa tulong ng iba. Ako ay bahagya na lamang na kayanan. Na mag-advance ng pag-unlad ko kahit kaunti. Say. Talagang kaiyahiya. Sumali ako sa alyansa ng matuwid para iligtas ang mga karaniwang tao sa mundo. Pero ako, sa sobrang paghahabol ko sa kapangyarihan, nakalimutan ang orihinal na layunin ko. Mali ako. Batang kaibigan, ano ang dapat naming gawin? Sa susunod, Bakit mo siya tinatanong? Ako ang tunay na pinuno ng alyansa ng matuwid. Hindi mo kayang tanggapin kahit isang galaw ng kaibigan kong Ye at naglakas loob kang mag-impersonate ng pinuno ng alyansa dito? Hindi ko kayang tanggapin. Dahil ipinipilit mong maghasik ng Discord, wala akong choice kundi ipadala ka sa iyong grave. o hindi, ang palmo na ito ay masama. Mag-ingat. Pinuno ng alyansa. Pinuno ng alyansa. May masamang aura na lumalabas. Talagang galing ka sa lambak ng mga kontrabida. Ngayon, ilalantad ko ang tunay mong anyo. Ang postura. Ang lakas. Talaga bang siya ang pinuno ng alyansa? Di ba kanina lang ay nagyayabang ka? Bakit ngayon nakahiga na parang patay na aso? Mabuti, napakabuti. Ngayon, papatayin ko kayo. Ang palmo na ito ay naglalaman ng 3 dekada ng pagsasanay. Maaari mo itong hadlangan? Hindi ito teknik ng alyansa ng matuwid. Ito ang kilalang galaw ni Guili, ang unang anyo ng sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa. Ang taong ito ay talagang isang demonyo mula sa lambak ng mga kontrabida. Ikaw, Ibigay mo ang buhay mo? Ginoong Ye, ayos ka lang ba? Gusto mo bang magpahinga? Bago siya mamatay. Bilisan nyo, kapusin nyo siya. batang kaibigan. Maaari ko bang itanong kung nakapunta ka na sa ilalim ng lambak? Noon,
Pinilit ko ang lahat ng pangunahing sekta na iwanan ang pagkampi sa sariling sekta at buuin ang alyansa ng matuwid para labanan ang lambak ng mga kontrabida. Ngayon, patay na si Araw Langit. Kayong dalawa ay dapat buhayin muli ang alyansa ng matuwid at pasanin ang responsibilidad ng pagsagip sa mundo. Ang iyong tauhan, si Dalisay Misteryo. Ang iyong tauhan, si Gracia Lim. Kami ay nagbibigay galang sa pinuno ng alyansa. Anong ginagawa niyo diyan at nakatayo lang? Mabilis, sumunod kayo sa dalawang nakakatanda at magbigay galang sa pinuno ng alyansa ng magkakasama. Ang iyong tauhan ay nagbibigay galang sa pinuno ng alyansa. Sabihin mo sa akin, nasaan si Ghost Lee? Sabihin mo sa akin mismo. Dapat ba akong tumulong sa pagpapaliwanag mo? Mag-usap tayo. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Noong mga panahon na iyon, hindi mo hinabol ang Ghost Lee. Pagkatapos, nawala ka ng mabuo ang alyansa ng matuwid. Kaya iniisip niya na tiyak na napinsala kang malala. Kaya nga ipinasok niya ako sa alyansa ng matuwid para sirain ito at pilitin kang lumabas mula sa pagkakatago. Ang Ghostly ay talagang walang hiya. Palagi siyang nag-iisip ng paraan para makapinsala sa mundo. Kaibigan Ye, ano ang dapat nating gawin? Ang Ghostly ay isang taong tuso at mapagbalat kayo. Kailangan nating mag-isip ng isang planong sigurado. Diwata. 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 Nakakatanda Dalisay Misteryo. Hindi ba't dalubhasa ka sa mga sandata na nakatago? Tingnan mo kung maaari mong iligtas ang diwata. Hindi ito tungkol sa mga sandata na nakatago. Ang laso na tumama sa kanya ay personal na ginawa ng Ghost Lee. Wala rin akong alam. Talim, tumigil ka! Talim! Diwata. Diwata. Talim. Pinuno ng alyansa. Ang aking sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa ay ganap na sa wakas. Gino, natapos ko na ang aking misyon. Matagumpay kong naalis ang pinuno ng alyansa ng matuwid. Mabuti. Bukas ng umaga. Tipunin ang ating mga puwersa. At sumunod sa akin, papasok sa alyansa ng matuwid. Opo. Gagawin kong ilog ng dugo ang lupaing iyon. Ang sekta ng pagtatanong ng puso may paglinang ng yinyang, makakatulong ito sa talim. Dito ka lang at bantayan mo kami. Nasugatan ng talim dahil sa akin. Hindi ako pwedeng manatili lang at walang gawin. Si Talim? Talim. 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 Ang tanga-tanga mo. Bakit mo iniligtas si Diwata? Dati, wala akong mapagkakatiwalaan. Nagpagalagala ako sa ilang. Hanggang sa nakilala kita at itinatag mo ang alyansa ng matuwid. Doon ko naramdaman na may tahanan na ako. Binigyan mo ako ng pag-asa at kinabukasan.
Itatago kita ni Diwata. Sa aking puso, magpakailanman. Talim, magkasama tayong lumaki. Hindi tayo magkadugo, pero mas malapit pa tayo kaysa magkadugo. Mula nang pumanaw ang aking ama, ikaw at ang aking mga kasamahan ang naging pinakamalaking suporta ko. Bumalik ang dahon sa kanyang ugat. Tiyak na ibabalik ko ang iyong labi sa sekta ng pagtatanong ng puso upang ilibing sa tabi ng aking ama. Talim. Dati, ako'y pabigla-bigla at padalos-dalos. Tinuruan mo akong maging matatag, huwag kang mag-alala. Ako, si Araw-Ulapan, ay tiyak na ipagpapatuloy ang iyong pamana. At ibabalik ang alyansa ng matuwid upang protektahan ang lahat ng nilalang. Sayang ang batang bayaning ito. Kung may isa pa siyang taon, magiging mapayapa ang mundo magpakailanman. Ang pinuno ng alyansa ay isang taong may dakilang kabutihan. Kami ay tiyak na susunod sa kanyang mga yapak. Hahaha. Dalisay Misteryo, Gracia Lim. Matagal na tayong hindi nagkita. Demonyong Lee, nangangahas kang tumapak sa aming alyansa ng matuwid. Hindi ka ba natatakot na makulong muli sa loob ng 3 taon? Tamang-tama. Gagantihan ko si Talim ngayon din. Mga insekto. Huwag. Ang sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa ay umabot na sa kasakdalan. 3 taon na ang nakalipas. Maaari naming durugin ka noon. Ngayon, maaari gawin ulit. Durugin ako? Ikaw? Payo ko sa iyo. Habang ako ay nasa mabuting kalagayan, sirain ang sarili mong martial arts. Lumuhod at magmakaawa. Siguro, pagbibigyan ko ang buhay mo. Anong lakas mo, Guili? Anong lakas mong magsalita ng ganyan sa alyansa ng matuwid? Bababa ka ngayon. Subukan mo. Napakalakas ng sword gesture. Hahaha, sayang. Huling pagkakataon mo lang na gamitin ito. Paalam sa sword gesture mo. Nakakatanda, Lim. Hindi. Ang kapangyarihan niya ay higit na lampas sa akin. Ngayon, tanging ang pinuno ng alyansa makapagpapasuko sa kanya. Sayang. Guili, huwag kang magpakapalalo. Ako, Diwata siya. Kahit maging buhay ko ang kapalit. Isasama kita sa hukay. Hahaha. Ikaw? Ang martial arts. Baguhan at tulad mo. At ako? Binigyan ka ng pagkakataong sumuko ng maayos. Ngayon, harapin mo ang bunga. Sige. Pagbibigyan ko ang hiling mo. Nakakatandang Dalisay Misteryo. Sabay tayong umatake. Sige. Mga hangal kayo. Sinabi ko sa inyo, kung kusang sisirain ninyo ang inyong mga sining pandigma at luluhod na magmamakaawa sa akin, baka hayaang mabuhay pa kayo. Ang pasensya ng ating Panginoong Ghost, Lee, ay nauubos na. Pag-isipan ninyong mabuti. Kung palalampasin ninyo ang pagkakataong ito, magsisisi kayo. Nangako ako kay Talim na ibabalik ko ang alyansa ng matuwid at ililigtas ang mga tao sa mundong ito na magmakaawa sa inyo. Isusuka ko yan. Eksakto, upang ipagpatuloy ang pamana ni Talim. Lilipulin namin kayo ng tuluyan. Ano ang ginagawa ninyo? Huwag kayong mabahala. Gagawin lang namin kayong magdusa ng kaunti. Ang mga karayom na kumakain ng puso na ito ay hindi nakalalason, kaya hindi kayo mamamatay. Ngunit, mararamdaman ninyo ang inyong buong katawan na kinakagat ng libu-libong langgam. Hahaha. Hayaan mo silang umalis. Dalisay Misteryo, binigyan na kita ng pagkakataon. Wala kang silbi. Dahil ipinipilit mong kalabanin ako, ibibigay ko ang hiling mo. Mag-ingat. Wag! Nakakatandang Lim. Kaming mga cultivator ay hindi kailanman susuko sa lambak ng mga kontrabida. Kayong mga langgam ay napakahirap patayin.
Dahil sabik na sabik kayong mamatay, hindi na ako magpapigil. Sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa kung namaling. Nakakatandang Lin. Nakakatandang Lin. Nakakatandang Lin. Ang lakas ng loob mong kalabanin si Panginoon Giili. Ngayon, patay na siya. Gili, papatayin kita. Matigas ang ulo. Ang abang lingkod na ito ang maghahatid sa iyo. Mamahinga ka ng payapa. Guili, dumating na ang oras mo. Pinuno ng alyansa. Pinuno ng alyansa. Talim, iyong makita ka. Buhay ka pala. Talim, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang panahon? Akala namin lahat, patay ka na. Tuzo si Guili. Para maakit ang ahas palabas ng lungga nito, kailangan kong magpanggap na patay na ako. Pinuno ng alyansa, Talim. Mabuti naman at maayos ka. Talim. Oo nga pala. Yung gago, pinatay niya si Nakakatandang Lim? Pakiusap, kailangan mong maghiganti para sa kanya. Hindi ko inakala na ang pagpapatawad ko sa buhay mo, 3 taon na ang nakalipas, ay magdudulot ng ganitong malaking sakuna ngayon. 3 taon na ang nakalilipas, pinatawad mo ang buhay ko. Ikaw pala yung nakamaskara. Ang pinuno ng alyansa ng matuwid. Nakaligtas ka nga. Tapos ka na ba sa huling mga salita mo? Bakit? Ang aking sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa ay matagal nang napag-aralan. Paano ako hindi pa rin makakapantay sa iyo? Ang landas ng martial arts ay walang hanggan. Kahit nalampas na sa dakilang pagkaganap, marami pang pwedeng pagbutihin. Masyadong malalim ang pagkahumaling mo, kaya hindi mo ito maintindihan. Ano? Hindi ako naniniwala. Kino? Ako po ay alipin ninyo. Oh, hindi nyo kami pwedeng patayin. Paano ko naman kayang patayin kayo? Gusto ko lang kayong lahat na maging pagkain para sa aking pagtungo sa transcendenteng kaharian. Ha 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 ha. Ngayon, nakalap ko na ang huling pagkain para sa sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa. Matagumpay akong nakapasok sa transcendenteng kaharian. Tingnan natin kung paano mo ako lalabanan ngayon. Nabalitaan ko na kapag ganap na ang sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa, maaaring gumalaw sa langit at lupa. At bukod pa rito, nakapasok siya sa transcendenteng kaharian. Maaaring katumbas na siya ng isang Diyos ngayon. Sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa, 3 anyo, gabi ng 100 demonyo. Parang wala ka naman kundi isang palabas lamang. Sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa, 5 anyo, mga hukbo ng espiritong demonyo. Talim. Pinuno ng alyansa, Talim. Ikaw ang aming pag-asa. Huwag kang mag-alala sa amin. Umalis ka na, ngayon. Talim, tumakas ka. Ako ang magtatanggol sa pagtakas mo. Talim, umalis ka na. Talim, magmadali ka at umalis. Parang nararamdaman ko ang pagmamahal ng pamilya mula sa kanila. Sa pagkakataong ito, ako ang magtatanggol sa inyong lahat. Napakaganda ng eksena. Kaya ang abang lingkod na ito ay ipapadala ka. Diretsong sa impyerno. Sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa, pinakamataas na anyo. Pagnangawa ng 10,000 demonyo. Apoy Talim. Talim.
Huling anyo ng sining ng demonyo na lumalamon ng kaluluwa. Ang pagtangis ng 10,000 multo. Mamamatay kayong lahat. Pinigla mo ako. Akala ko may natutunan kang banal na teknik. Tama ang hula mo. Ha? Ano? Sandali, hindi tama yon. Bakit walang kahit anong bakas ng aura ng martial sa'yo? Ang tunay na transcendenteng kaharian ay tungkol sa pagbabalik sa pagiging simple, Kili. Magtapat ka sa mga kasalanan mo at tanggapin ang kamatayan. Hindi? Bakit? Bakit? Pareho lang tayo nun. Mga buhay na yama na pumatay nang hindi nagdurugo. Kaya ngayon, bakit ikaw ay nakauunawa na ng tunay na esensya ng martial arts, samantalang ako? Hindi ko lang talaga maunawa. Dahil ibinaba ko ang aking espada at kusang naging isang gago sa loob ng 3 taon, nagawa kong hugasan ang amoy ng dugong ito. Pero hindi mo kayang bitawan. Iyon ang pagkakaiba natin. Ano? Gago. Gago. Kaya ko ring maging gago. Ganun ba? Hoy! Hoy! Makipaglaro ka sa akin. Hoy! Hoy! Maglaro tayo ng taguan. Ayos ba? Hoy! Yes. Yeah. Tama ba talaga ang paraang ito para sa kanya? Nangako ako sa dating puno ng sekta na hindi ako papatay. Kaya ginamit ko ang aking panloob na lakas para selyuhan ang kanyang kamalayan. Kung talagang magbabago siya, maaari niyang basagin ang selyo. Kung hindi niya kaya, mananatili siyang gago habang buhay. Tapos na ang lahat ngayon. Dating puno ng sekta, swerte ko na nakatanggap ng iyong patnubay na nagbigay daan sa akin upang maipanganak muli at magsimula ulit. Ngayong wala na ang lambak ng mga kontrabida at payapa na ang mundo ng martial arts, natupad ko na ang isa sa iyong mga panghabambuhay na hangarin. Mula ngayon, ako ay mag-aalala ng iyong mga turo at patuloy na magtataguyod ng katarungan